Okay, magandang morning sa lahat po ng ating taga-subaybay ng programang Mga Balita at Impormasyon. Oo, medyo nag-adjust tayo ng oras at si kasamang Omar po ay mayroong kakaibang nararamdaman. Kaya makakasama niyo po ngayong 9 to 10 in the morning ngayon lang po naman. Sa susunod na Wednesday and Saturday, tayo po ay back to normal, 10 to 11 in the morning. So ito po yung nakakasama Lino Amarillas Jr. para po sa programang Mga Balita at Impormasyon dito po sa MIB4 Online Radio sa Pilipinas. Good morning, good morning, good morning! So ngayon po ay January 24. Aba, tayo pala ay may 5 Wednesday sa buwan ng Enero. January 24, 2024. Aba, parang ano yan ha? Parang Pompiang 24. Oo, 2024. Ayan, araw po ng Wednesday. Oh, syempre, 10 to 11 in the morning. At bago po tayo magpatuloy sa ating programa, samahan niyo po ako mga ka-MIB4 na manalangin. Tayo manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa araw na ito, sa oras na ito. At muli po tayong magkakasama-sama sa himpapawid. Tanging kabutihan mo lang po, Panginoon, ang mamutawi sa aking mga labi. Itago mo po ako sa likod ng iyong krus. At wala po tayong maihayag na makakasakit sa ating kapwa. Ito po ating samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, mga ka-MIB4, kayo po ba'y sumabay sa ating panalangin o sasabay kayo? Nang sa ganun ay, at makita natin yung yung mga hinihingi natin sa Panginoon ay kanyang maipagkaloob, kundi man agad-agad, siyempre, we will wait. Maghihintay po tayo ng tamang oras, tamang araw, tamang linggo, tamang panahon. Puro tama. Oo, kailang iwasan na natin ang magkamali sa buhay at walang mangyayari sa atin dyan kung tayo palaging nagkakamali. At siyempre, ano po ba nangyari nitong mga nakaraang linggo? Wala po tayong nung nakaraang Saturday, January 20, at tayo po ay pumasyal sa lupang sinilangan ng aking may bahay kasi nung January 19, nagdiwang po ng Happy Fiesta ang Barangay Pili, Bayan ng Pinamalayan. O kasabay niya ng ang piyesta ng Bayan ng Bansud, January 19 din. Kaya naman tayo, nung umuwi doon nung 19, napasarap tayo hanggang 20, hanggang 21. Oo, 21 ng hapon. Tayo bumalik dito sa lungsod ng Calapan. Oo, tayo lang daw, medyo siyempre nakisalamuha sa mga tropa ng sa side ng aking may bahay. Siyempre, binabati ko dyan ang isang maligayang panonood, si Kapitan Gilbert Senyo, yung ating inanak niya. Napakagaling na kapitan sa Barangay Pili. Oo, yung ating bayo dyan, nakagawad, si Barangay Kagawad, Reynaldo, Puroy, Ricardo. O, yung ating mga tropa dyan, si Noroy, si Ariel, sino pa ba? Yung mga tropa natin sa Barangay Pili, Bayan ng Pinamalayan, kumusta po kayo dyan? At saka, siyempre, itong panahong ito ang napaka-importante, itong buwan ng Enero, sasapit ang buwan ng Pebrero hanggang Marso. Aba, meron panawagan po dyan ng COMELEC. Kailangan nating magparehistro para makaboto. Yan ang importante. Sabi nga, pag tayo ay nakarehistro na, tayo ay ganap na tao na. Bakit ganap na tao niya? Tayo ay pakikinabangan na ng mga politiko. Oo. Kaya meron diyang, malapit na. Kasi pagsapit ng 2025, magkakaroon na tayo ng national and local election. Malapit na. Ngayong October na ang filing. Kaya sabi nga dito, sabi sa COMELEC, Calapan City, isang mahalagang paanyaya sa mga kwalipikadong Calapeño, hindi lang yan sa Calapan Calapeño na hindi pa nakakapagparehistro, nawala na ang rehistro for reactivation. Kailangang buhayin, Kasi merong pag 3 beses na kayo hindi nakaboto, ay mawala yung pangalan doon. O nais magpa-correct, o magpatama or change ng registration records o baguhin ang mga record ng mga nakarehistro at transfer ng rehistro ng pagboto. Halimbawa, kayo ay halimbawa kung nasa Calero pero
ako ay nakatira na halimbawa sa may Barangay Santa Isabel. Oo, kaya so gusto ko na magpalipat sa may Barangay Santa Isabel kasi doon ako nakatira. Pero ang aking rehistro ay sa Barangay Calero pa rin. Yan po ay tatanggapin ng COMELEC. Sabi nga nila, hashtag, ang boto mo ay mahalaga kaya magparehistro, hashtag, karapatang bumoto, tuparin sa pagpaparehistro. Oo. Sabi nila, please share and share. At ito pa. Tayo po ay malugod na inaanyayahan or we are cordially invited or you are cordially invited, registered to vote. O, kailan natin magparehistro? Para nga po sa nalalapit na 2025 national and local election. Oo. At ito po ay pasisimula na. Ito, hawak natin ang kalendaryo dito. Pasisimula na po sa February February 12 ang pagpaparehistro. February 12, araw po ng Lunes. Ayan, hawak natin ang At magtatapos po sa September 30. September 30, 2024. Araw din po yan ng Lunes. Oh, ang dami. Ayan. Except lang po, non-include Monday, no? Including Saturday and holidays. Oh, pwede pala. Pwede pala magparehistro kahit Sabado at holiday. Wag lang. Sa March 28, nasa ng kalendaryo natin. March 28, 29, and 30. Ito po yung March 28, ito po yung Monday, Thursday. March 29, Good Friday. And March 30, Black Saturday. Oo. So, magparehistro lang po kayo sa ganap na alas 8 hanggang alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Dito po sa Office of the Election Officer, dito po sa lungsod ng Calapan. Pero yan, sa Calapan, pag taga-Calapan ka, dito mo gustong bumoto, dito ka magparehistro sa Office ng Election Officer. Dito po sa lungsod ng Calapan. Iyan po ay matatagpuan sa may bagong building, diyan sa may katabi ng police station, Barangay Calero, in short. Nandiyan na po ang kanilang tanggapan sa may bagong building, ng Barangay Calero. So, yung pong nais magparehistro, di magparehistro. Tulad ng binabagit natin kanina, pag ikaw ay nakarehistro na, isa ka ng ganap na tao. Siyempre, pakikinabangan ka na ng politiko. Oo, dapat. Sayang kasi isang boto. Doon nga sa 3 boto, nagkakatalo, natatalo ang isang barangay official. O, 3. May 2 pa. Meron pa nga nagtotoss coin. O, so, yung isang boto natin ay napakahalaga, mga ka-MIB. Kaya tayo ay bumoto. O, magparehistro para makaboto. Malapit na. Ngayong October ay magkakaroon na ng filing of Certificate of Candidacy. Wala pa tayong hawak na programa ng COMELEC. Siguro one of these days ay hihingi sa kanila ko yung schedule of activities. Yan. Ang hawak kasi natin ngayon ay yung register to vote. Ulitin natin na February 12 hanggang September 30. Napakatagal nito. Pag hindi pa kayo nakapagparehistro, ay talaga namang ayaw nyo maging ganap na tao. Saka alam nyo ba, pag kayo nakarehistro na, gagawin kayo mga leader-leader o leader-leader ng isang politiko. O alam nyo naman, pag leader-leader ka, meron yung ganansya. O gagawin kang coordinator. Meron kasing gawing coordinator kung hindi ka nakarehistro, hindi ka botante. So dapat magparehistro muna. So yan ang importante. Ito po hindi lamang dito sa lungsod ng Calapan. Ito ay sa buong Pilipinas, province-wide, Oriental Mindoro and Occidental Mindoro, Region 4B, Mimaropa Region, Mindoro Oriental, Mindoro Occidental, Marinduque, Romblon, Palawan, at sa buong Pilipinas. Ewan natin sa ibang bansa kung, siyempre meron din dyan, hindi natin alam kung ano yung schedule, kaya nga one of these days ay hihingi ng program of calendar of activities sa COMELEC para ma-share din natin sa ating mga kababayang nasa abroad kung kailan ba sila pwedeng magparehistro. At siyempre, binabati natin yung ating kamag-anak dyan sa sa Canada, si Ate Ellen, si Ate Eva Linda Rialino. Ito nasa Facebook niya, si Ate Eva
Really, no? Pero pag nagkaka-chat kami, ang tawag ko sa kanya ay si Ate Ellen Barcelona from Edmonton, Canada. Yan. Ate, ikaw naman sigurado nakarehistro na, no? Pero diyan ka boboto. Hindi ko alam kung kailan ang uwi mo. Siyempre, bago ka lang sa Canada, no? Siyempre, binabati rin natin ang maligayang panonood ang kanyang pamangkin na si Ate Wilma Kisera. Ito po ay school principal ng Bigan Elementary School sa bayan ng San Teodoro. At siyempre, ang kanyang kapatid ni Ate Ellen na si Ate Telma Dapdap. Oo. From San Teodoro. O yan, ha? Wala na akong nabati. Ay, meron pa pala tayong babatiin din. Saglit lang. Eto, may nagpapa-announce. Hindi naman tayo sa bungero, pero malapit na po ito. February 26, Monday. Passage skill sa Nawan Cockpit Arena. Abay, kay Mayor Tevez itong Nawan Cockpit Arena. Guarantee price sa 400,000K. Oo. Promoted by Papi B. Game Farm. Aba, sino yung Papi B? Si kay Kuya Vernon pala ito. Oo. Ulitin natin na, February 26, Monday. So, ilang araw na lang yan? Isang buwan na lang. Isang buwan na lang may ano? Ulitin natin na, fastest skill sa Nawan Cockpit Arena. Guarantee price, 400K. 400,000 na laki. Promoted by Papi B. Game Farm. Yun. So, yun. May mga manok po dyan. Yung mga mahilig magsabong. Oo. Siyempre, pag nag-aalaga sila ng manok na sasabungin, mahilig silang magsabong. Ganun talaga. Siyempre, hindi lang sasabong, ano? Parang, ito ay sugal, ano? Hindi naman maiwasan. Sugal talaga ito. So, yung mga mahilig dito, di sila ang maglalaro. Manalo, matalo, di yun. Sugal ito, sugal. At siyempre, maligayang panunod po sa ating katatapos na Happy Fiesta ng Lungsod ng Calapan, January 1st. Ngayon, ang hintayin natin ay February 24 naman. Araw ng mga puso, supa ng mga nguso. Araw po yan ng Miyerkules. February 14. Napakaganda, napakasaya, no? Siyempre, pag araw ng mga puso, kanya-kanyang date-an yan. Kanya-kanyang, siyempre, yung mag-partner sa buhay. Kakain sa labas. Kailangan mag-special, special gift. To each every one of us who pwede mag-special gift ang partner na babae, pwede mag-special gift ang partner na lalaki. Ayun na lang para generalize, kasi meron mag-partner na hindi naman mag-asawa, may mag-partner na hindi pa kasal. Pero sila ay masaya. When it comes to partner, masaya ang bawat isa. So yun. May nag-text, hindi natin babasa. Tayo naka-monitor. Nasa na ba? Oo. Ayun. So, nasa na ba tayo? Ayun nga, dun sa ating magparehistro para makaboto agad. Kailan kayo magparehistro? Para makaboto. Alam niyo ba na ang mga politiko, pag ikaw ay nalamang botante, kala mo paggagawan ka, lalo na ating mga, sabihin natin ang ating mga municipal mayor, na ang iba dito ay magtatapos na ng kanilang paglilingkod. Ang alam natin ay pito ng mayor dito sa lalawigan ng Oriental Mindoro, ang graduating na for 2025. Isa-isayin natin para po sa kabatiran ng ating mga viewers sa iba't ibang bansa from Canada. Meron tayong hipag diyan from Japan, pero hindi natin alam kung paano ang pagboto nila. Kaya nga dapat makapunta tayo sa tanggapan ng COMELEC para tayo makahingi ng calendar of activities. Importante 'yon. Importante yung mga before ng sagot nun ay malaman din natin kung ano ba yung mga step o paraan o yung mga gagawin ng mga botante.
O dito nga, yung binabanggit natin na 7 municipal mayor na magtatapos na ang kanilang paglilingkod sa 2025. O isa-isa natin, ano? Mula sa bayan ng San Teodoro, si Mayor Salvador Boyet P. Oo, yan na, 2025. Tapos ang kanyang paglilingkod. Hindi natin alam kung anong gagawin nito o kung ito ba ay magpapahinga na o pwedeng tumakbong vice mayor ng bayan ng San Teodoro. Pangalawa, ang tourist destination ng Oriental Mindoro, ang bayan ng Puerto Galera sa katawan ni Mayor Rocky Ilagan. Oo. RDI. Yun. So, di natin alam kung anong gagawin ng mamang ito by 2025. Tapos ang kanyang termino. Pero kung siya ay magbabice mayor, edi nasa kanya po ang decision. Wala po sa taong bayan. Oo. Pangatlo, puntahan natin ang bayan ng Victoria. Yan, sa katawan ni Mayor Lito Malabanan, Joselito LM Lito Malabanan na magtatapos na rin ang termino by 2025. Ang balita natin, ito ay tatakbong vice mayor pero hayaan po natin sa kanila magmula sa kanilang mga labi, ihayag ang kanilang nais ipabatid sa ating mga mamayan mula sa bayan ng Victoria. Pang-apat, Mayor Aris Baldos, oo, naging panauhin ito sa Barangay Pili, pinamanan ng piyesta at ating nakadaupang palad kahit ilang saglit, sa isang saglit, at siya ay magtatapos na rin ang bilang mayor by 2025 at nakausap natin siya, nagkakbayan pa nga kami, o pare, anong tatakbuhan? Vice mayor, bakit yan niya? Kasi meron siyang dapat i-comply, hindi natin alam sa civil service para siya ay magkaroon ng pension, ano? Hindi natin masyadong nakausap si Mayor Aris Baldos, pero may himig. Vice Mayor nga ba ang tatakbuhan mo? Mayor Aris Baldos ng bayan ng Pinamalayan? Oo. Maya-maya, balikan natin yan. Ilan na? 4 na. Panglima ay si Gloria. Yan, nakausap din natin yan, si Gloria. Gloria Mayor Herman Roderio o si Mayor Bitoy o Toy Beats. Yan, diyan kilala si Mayor Herman Roderio. O, panglima na yan. Pang-anim, ang alam natin ay si Mayor Ronnie Morada ng Bansud. O, pang-pito ay si Mayor Neil Villas ng Bulalakaw. So, yun, 7. 7 magiging bakante sa pagka-mayor sa 7 munisipyo dito sa Oriental Mindoro. Oo. Siyempre, yung iba, mga bago pa lang, mga baguhan. Sa lungsod ng Calapan, bago nanunungkulan. Oo, si Mayor Malu Morillo. Ang ating mayor ng Baco, Alan Roldan, bago pa lang yan. Unang termino. Sa Nawan, Mayor Henry Joel Tevez. Oo, unang termino. 3 na. Ang ating Socorro, Mayor Nemen Perez. O, 4 na yan. 4 ng mga bago. So, yung Polo naman, si Mayor Ina Alegre, Mayor Jennifer Mindanao Cruz, na nakapanayam natin nung Monday. Pangalawang termino pa lang po siya ngayon. So may isa pa siyang fight. May isa pang fight, ano. Ang sunod ay si ang ating Gloria Bungabong, tapos na, no? Bansud, patapos na rin. So, Mansalay, ayan, hindi patapos ang termino niyan, Mansalay. Si Mayor Ferdinand Maliwanag, oo. Sino pa ba? Bansud, Bungabong, okay na. Oo, Bungabong, si Elgin Malaluan, ano, yun nga. Meron pa ba? Wala na, mga bago na. Mga bago at pangalawang termino naglilingkod. Time check muna tayo. Time check. Ang oras po natin, 27 minuto makalipas ang 28 minuto makalipas ang nagmamadaling ikasyam ng umaga. Kayo pa'y patuloy na nanonood sa programang Mga Balita at Impormasyon. Ngayon po ay 9 to 10 muna tayo. 9 to 10 in the morning, pero sa sunod po na Wednesday, back to normal po tayo, 10 to 11 in the morning. Ganun talaga. Meron tayong counting adjustment at syempre, meron tayong importanteng gagawin mamaya na hindi rin natin mapahindian. So, kasamang Omar, magpalakas ka.
Ang hina ng iyong katawan pala, no? Kulang ka sa vitamins. Oy, nung Monday nga, no, nakapiling natin o nakapanayam natin si Paula Mayor Jennifer Mindanao Cruz. Oo, or Ina Alegre. Oo. Meron siyang mga inihayag sa atin na by February 26, araw po yan ng Lunes. Oh, hawak natin kalendaryo din eh. By February 26, ay idilip na po niya ang state of calamity ng bayan ng Pola. Oh, nag-state of calamity yan, no. Oh, bago meron pa rin problema yung African swine fever na, pero malapit na itong mawala. So yun nga ang magandang balita sa bayan ng Pola. Malakas ang ating monitor. Ayan. So yun nga po maganda sa bayan ng Pola. Ipinagmamalaki ni Mayor Jennifer Mindanao Cruz yung kanyang, may bago silang mobile clinic o mobile laboratory na ibinigay po ng SM Foundation. Saka, Pola lang po ang binigyan. Ang galing talaga ni Mayor yan. Saka una-una ang pagkakataon, ang SM Foundation nagbigay po ng mobile clinic o laboratory. At ito po ay kompleto na. Kung yung papasyalan na meron na itong x-ray. Yung mobile clinic meron na itong x-ray, ECG, may blood chem, may urine analysis, At saka magkano ito? Sabi niya, yung common ambulansya, hindi naman ito ambulansya, ito ay minibus. Yung pong amount ng common ambulansya ay 4 million. Ito, sabi natin mga 8 million. Ang laki, Oo. At kanya pang ipinagmalaki. Ipinagyabang. Ni Mayor Ina Alegre yung kanilang common ambulance, na nagkakahalaga ng, ito pala yung 4 million, yung common ambulance, Then, meron silang 3 emergency patrol na sa February 26, magkakaroon ng blessing, Meron din silang tourist bus, Meron silang shuttle bus, ang galing, Siyempre, pag may tourist bus, shuttle bus, magkakaroon po ng promotion ang kanilang tourism. Alam niyo po kung inyo lang mapapasyalan, mga ka-MIB po, maliit na bayan pero maraming mapapasyalang pang tourist destination. Yung kanilang kabilang ibayo. Yung pong kanilang kabilang ibayo kung tawagin, nado yung mga maraming resort, Kabilang ibayo, tatawid ka ng tulay na talaga namang maganda na. Okay na. Okay na sa ating mga sasakyan. So yun pa rin. So ano pa bang pinagmamalaki ni Mayor Ina Alegre? Ayun, nagkaroon po sila ng noong pong Monday, nung January 15, bilis nung nakaraang 3rd Monday. Kanya pong ipinagmamalaki yung random drug test sa barangay official at thanks to God daw at lahat po ay negative. Negative po ang lahat ng barangay official sa drug test sa bayan ng Pola. Ang galing. Siyempre, kumustahin naman natin ang ating magaling na congressman ng unang distrito, Congressman Arnan C. Panaligan, sir. Nagbalik na siya sa kanyang regular work nitong January 22 at belated happy birthday po sa inyo nitong January 21. Hindi na kayo naghanda dito. Mukhang dumiretso na kayo ng January 21. Lumuwas na kaya. Siyempre, inuuna ni Congressman Arnan C. Panaligan ang paglingkuran ang taong bayan. Bagamat siya ay sabihin natin, ito naman totoo, hindi po siya hindi siya asawa, pero marami siyang tinutulungang
pamilya. Sabi natin isa siyang huwarang ama kasi marami siyang bayang nasasakupan, ano. So para yun na rin ang kapamilya niya. Mga anak na sa 7 bayan at sa lungsod ng Calapan, lahat po ay kanyang pinaglilingkuran. Tumatayo bilang ama ng unang distrito, naging ama na rin ng buong lalawigan ng Oriental Mindoro. So lahat po ng barangay, ilan bang barangay natin? Nasa ng ating Kodigo Penal? Lahat po ng 261 barangay sa unang distrito ay kanya pong pinaglilingkuran. Tinutulungan, lahat ng proyekto ay kanyang ibinibigay. Ibinibigay, sa ating taong bayan. Ganun talaga ang ama. Ang ama ng unang distrito. Di ba? Ganun, Siyempre, ang kanyang kapartner sa mga proyektong pang-infrastruktura, mga multipurpose building, gymnasium, drainage canal, yan po ay sa katauhan ni DPWH First District Engineer Salvador E. Abad, na ngayon ay wala siya ngayon. Nasa out of town, may travel. Out of the country pala, hindi out of town, nasa out of the country. Sir, pasalubong pasalubong, baka merong panutya, wala, kasi sa US pala ito nakatravel at ang balik nito ang tagal pa. Sa February pa. Ang tagal, February 8 pa. Kaya dapat tayo may pasalubong ng panutya dito. Siyempre, ganun din po ang kapartner ni Congressman Alan C. Panaligan sa Kongreso. Mula sa ikalawang distrito ng Oriental Mindoro, Congressman Alfonso P.A. Boy Villar Umali Jr. Kompleto, Para talagang, parang kilalang-kilala lang ang tao. Siyempre naman, sino ba hindi makakakilala dyan? Nag-provincial administrator, tumakbong congressman, 3 termino, nag-governor, 3 termino, ngayon ay congressman ulit. Nasa ikalawang termino. Meron pang isa, by 2025, siyempre, magpapatuloy yan. Pagpapatuloy niya ang kanyang paglilingkod bilang kongresista ng ikalawang distrito. At ang kanyang kapartner from DPWH, District Engineer Annilyn Padulyo. Ma'am, good morning, good morning. Kumusta na ba ang segunda distrito ng Oriental Mindoro? Kung inyo pong babaybayin, mga ka-MIB4, simula dito sa lungsod ng Calapan hanggang Socorro, talaga na unang distrito, ang daan po dyan ay napakapanatag hanggang hanggang Puerto Galera. Kaya lang may problema tayo sa bayan ng Victoria, yung asphalting doon ay kayang gagawin ng DPWH dito? Dapat natatanong natin na rin kay Engineer, help ka na ba, sir? Kay Engineer Luis B. Beron, sir, ng DPWH First District. Dapat natatanong natin kay Sir Engineer Luis yung asphalting ng Victoria. Ano na nangyari dito, sir? Ay siguro naghintay pa sila ng pondo galing sa DPWH, Siyempre, yan po ay suportado ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ang DPWH sa mga paggawaing pang-infrastruktura. Lahat yan. So, sabi natin, yung daan, baybayin nyo naman ang daan pumula Pinamalayan hanggang Bulalakaw. Sus ko po, napakaganda. Doon talaga may pagmamalaki natin yung mga dumadaan sa atin sa Strong Republic Nautical Highway, yung mga biyaheng Katiklan, yung mga bus na dumadayo sa atin from Calapan to Katiklan. Ay siyempre, dito dumadaan yan hanggang Roas, Dangay, o Roas Pier. Doon sila sumasakay. Pwede naman sa Bulalakaw at may pier na rin ng Bulalakaw na napakaganda. Narating natin yung pinakadulong lugar sa bayan ng Bulalakaw, ang Barangay Milagrosa. Kalayan nyo, pinakadulong lugar na yun. Ang sunod na doon ay Magsaysay mula sa bayan ng Occidental Mindoro o lalawigan o probinsya ng Occidental Mindoro ang bayan ng Magsaysay. Yan. Pwedeng isa-isa na yan. Next to San Jose, ang bayan ng San Jose. Yun.
ating live. Balik. Oh, time check muna tayo. Time check. 9:39 in the morning. Kayo po'y patuloy na sumusubaybay sa programang mga balita at impormasyon. Ngayon po naman yan, 9 to 10. Then sunod natin na programa ay, ayan. Ito yung ating monitor. Sunod natin programa ay 10 to 11 next week. Ang bilis ng panahon, no? Sunod natin programa ay January 27, last Saturday para sa buwan ng Enero. At meron pa tayong isang Wednesday, January 31. Aba? Nga, dami nga pala ng Wednesday, no? 5 ang Miyerkules sa buwan ng Enero. Samantala, nang napag-uusapan naman ng ating sambayanang Pilipino yung tungkol po sa sa People's Initiative, Ito, natanong din namin dito si Mayor Ina Alegre, Mayor Jennifer Mindanao Cruz, tungkol sa People's Initiative. Ito po ay pabor. Pabor pala ito sa mga nakapesto kasi may extend pa sila ng 1 year. So lahat ng mga nakaupo, kaya lang ito ay hindi pinayagan o kinontra ng ating mga senador. 24 senador na hindi pinahintulutang maka-step pa ang sinasabing People's Initiative. Ito nga, ang balitang nasyonal, Senado naglabas ng manifesto kontra People's Initiative. At sa detalye po ng ating balita, ito po nasa National News kahapon. So, yung mga kaibigan natin from different country na hindi nakakapanood ng balita sa television, pwede nyo itong gusto nyo manood sa aking programa, di mas maganda. Yung mga balitang national ay ating may pahayag. Ito na po. Senado naglabas ng manifesto kontra People's Initiative. Naglabas ng manifesto kontra sa People's Initiative ang Senado na nilagdaan ng lahat ng senador. Nakasaad sa manifesto na binasa sa plenaryo ni Senate President Juan Miguel Zubiri na hindi papayag ang Senado na patahimikin kaya muli silang nanindigan o maninindigan bilang huling baluarte ng demokrasya. Ibinabasura ng mga senador ang kanila'y lantarang pagtatangka na labagin ang konstitusyon ng bansa. Sa kasaysayan niya, ang Senado ang palaging unang target ng mga naglalayong pahinain ang demokrasya. Binanggit din na ginagalang at kinikilala ng Senado ang karapan ng taong bayan na manawagan para sa pag-amyenda ng konstitusyon. Ayon pa sa mga senador, upang mas maging mabilis ang charter change, balak iit sa pera o baliwalain ang Senado kaya't isinusulong ng mga nasa likod na PI o People's Initiative ang voting jointly ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Ito raw ay malinaw na panimula para sa mas malawak na pag-amyenda sa konstitusyon o pag-overhaul na ng saligang batas, bagay na dapat malaman ng publiko. Naniniwala ang Senado na kapag pinayagan ang joint voting, wawasakin nito ang prinsipyo ng bicameralism at ang sistema ng check and balance. Nangangaba ang mayorya ng mga senador na mawala ang kapangyarihan ng Senado na harangin o pigilan ang mga radikal na panukala o hindi na mapoprotektahan ang mga lupain laban sa foreign ownership, hindi na mapipigilan ang pagtanggal ng term limits, at no election scenario sa 2025 o mas lalala pa sa no election sa 2028. Katulad ng binabanggit natin kanina, nung nakapanayam natin si Mayor Jennifer Mindanao Cruz, pag ito ay mababago, may extend ang kanilang panunungkulan ng 1 taon. Lahat may extend yan. So, paborito sa mga nakapesto, pero ang nagsusulong ay hindi mga nakapesto,
Ano kaya ang nasa ilalim nito? Yun. Isa pang balita mula sa National. Pinoy na nakakaranas ng gutom, dumami. Totoo ba? Dumami na ba? At sa detalye po ng ating balita, dumami ang bilang ng mga pamilyang Pinoy na nagugutom batay sa latest Social Weather Station o SWS survey. Ito ang makaraang makapagtala ng 12.6% na bilang ng pamilya na nagsabing dumaranas ng involuntary hunger o pagkagutom, subalit walang makain kahit isang beses sa nakalipas na 3 buwan. Wala ba? Kawawa naman. Ang naturang percentage ng involuntary hunger rate noong Disyembre ay mas mataas sa 9.8% noong September 2023. Sa nakalipas sa 3 buwan, iniulat ng Social Weather Station na ang nakalipas ang insidente ng pagkagutom ay umakyat sa 5.3 puntos sa Mindanao, 4.0 sa Balance Luzon, at 2.6 sa Visayas, samantalang 4.6 sa Metro Manila. Ang total hunger rate ay tumaas naman sa mga self-rated poor participants na mula 7.7% noong September 2023 ay naging 20.1% noong Disyembre 2023. Ang total hunger rate sa non-poor ay bumaba sa 5.9% noong Disyembre 2023 mula sa 10.4% noong September 2023. Ang survey ay ginawa noong December 2023 sa 1,200 adult Filipino. Ganun ba? Yun, sana nga wala nang magutom na Pilipino. Pero tayo po ay magugutom kung tayo ay tamad. Kailan natin magsumikap? Hindi po tayo pwedeng pakaasa sa mga nakapaligid sa atin. Kailangan natin magsariling pawis, maghanap buhay, ika nga. Kung tayo ay nakakahingi sa ating mga kapatid, sa ating kapitbahay, wag nating araw-araw. Talo pa natin ang talong na inaraw-araw. Wag. Minsan lang dapat. Ano ba magpiyepes sa bukas? Bayan ng Rojas, magpiyepes sa bukas, January 25. Ilang taon na kaya? Siyempre, pag may piyesta, may kasayahan, may mga peryahan sa barangay, peryahan sa bayan. Yun. Ano ba? Kumusta ba ang ating mga peryahan dyan sa bayan, sa barangay? Meron tayong nakakausap na may mga kasamaan tayong talagang rumarakit pa rin, humingi sa mga peryahan. Humingi ka sa peryahan bago ipinasara din. May nakausap tayo dyan Isang bayan dito sa unang distrito, humingi ang ilang mga kasama nating media nung umaga. Humingi ng halagang ganon. Bakit nung maghahapon ay biglang ipinasara? Iba nagpasara. Masama yan. Naghahanap buhay naman yan tao. Although yan ay sugal. Sila ay humihingi ng paintulot sa katastasan. Ating kanina. Sabihin natin, sa regional director ng PNP, humihingi ng basbas yung mga yan. Sa provincial director ng PNP, humihingi ng basbas yung mga yan. Kung saan bayan ka nakalocate, hihingi ka sa LGU, sa municipal mayor, siyempre may chief of police pa yan. Babanatan pa ng mga ilang media, ilang mga kasama natin sa hanap buhay. Sabihin, itong bibigay nyo sa amin kasi may mga medyang babati ko sa inyo, yung mga peryahan na yan. Kasi may mga, anong ka nakalagay dyan? Color game, yung mga mini carnival, at yung pingpong kung tawagin yung baraha, yun. Yun ang talagang sugal. Yung sa baraha, yung pag tumama ka sa kulay, times 2. Pag natumbok mo yung number at kulay, times 10. So yun, may mga sugal po doon na
kailangan maglagay, yung bang term doon? Kailangan maglagay ng mga peryante sa mga nabanggit nating mga concern. Oo. Pero kami mga reporter dito sa MIB4, hindi kami tumatanggap ng ganyan. Wag nyo gagamitin ng aming pangalan. Oo. Kami ay nabubuhay ng ayon sa aming pinagkikitaan. Pero yung mga ganyang illegal ba yan? Hindi man illegal yan, oh. Kasi ang dami dinadaan ng tongpats, Oh, sige. Kung sino man yung mga reporter na yun, mga media na yun, di bahala kayo. Basta wag nyo kaming isasama sa mga hinging ganyan, no? Oh, ganun lang. Wala namang problema. Pero may mga sikat talaga eh. Abot hanggang Puerto Galera, Pola, San Teodoro, uy. Nako naman. Tigilan nyo na yan. Walang mangyayari sa inyo dyan. Hawak natin ang kalendaryo. Atin na, binabalik po natin muli yung mga nais magparehistro. Magparehistro na kayo. Mahaba ang panahon. Napakahaba ng araw. February 12 to September 30, pag hindi pa tayo nakapagparehistro niyan, kayo pala, dahil ako'y nakarehistro na ako. Ang tagal ko ng botante. Pag nakapagparehistro kayo, di napakaswerte. Makakapamili tayo ng mga kandidatong uugit sa ating bayan. Yung kandidatong bukal sa ating puso. Malapit na, by October. Ito, by October nagpayag na ng kanyang muling pagtakbo. Nung makapanayam natin si Congressman Arnan C. Panaligan ng unang distrito, by October siya ay muling magpahay ng kanyang Certificate of Candidacy bilang kongresista ng unang distrito. Kung sinong babangga, di bumangga kayo, karapatan niya yan. Wala namang problema. Lahat po na may nais maglingkod sa bayan, sa unang distrito ay welcome. Yung mayor na gusto mag-vice mayor, welcome. Kayo po ang magpapasya niyan. Kami lang pong mga botante ang pipili sa inyo kung kayo ay nais naming ihalalo. Ganun lang. Karapatan niyan. Siyempre, pag kayo lalaban sa isang posisyon, kailangan magbabudget kayo. Siyempre, kukuha kayo ng mga leader, coordinator. Hindi naman pwedeng puro thanks. Thanks God. It's Friday. It's Saturday. Ganon, hindi pwede. Kailangan kayo ay mamuhunan. Sa ngayon, binabati natin ng isang maligayang panunod ng ating Governor Bonsolor. Ito ang gusto ko. Sa ngayon, wala pang makakabangga dyan. Talagang mabango pa. Hinog na hinog pa ang ating governor. Yung babangga dyan ay siya. Dadagasa. Siyempre, ang ating Vice Governor E.J. Falcon, sir, ano bang plano mo sa buhay? Mukhang lilisanin mo na ang pagiging Vice Governor. Mukhang meron kang ibang tinatahak. Ibang tinatahak na destinasyon sa iyong buhay. Hindi naman natin pwedeng sabihin. Siyempre, ikaw pa rin ang magpapasya. Kung ano man ang iyong tahakin sa iyong buhay, wow. Pero sir, Vice, kailangan din ng budget. Hindi pwede yung papugian. Kung nakaraan, nanalo ka dahil gwapo ka, artista ka. Pero ngayon, hindi na pwede na kailangan mag-budget ka na. Mag-budget ka kahit 50 pesos sa mga nangihingi, 20 pesos. Bawal, 5 piso na lang. Para sumunod ka sa patakaran ng COMELEC. Di ba? Ganun. Saka open ngayon dito sa Oriental Mindoro. Ang dami naghahangad na maglingkod. Sa board member, marami na mag-graduate sa unang distrito. At sa ating mga city councilor dito sa Calapan, marami na rin ang graduating na konsehal. Pwede nang tumakbo. Pwede na kayong magparamdam na. Wag muna ngayon. Baka kayo maubusan ng pag nagparamdam kayo, tapos kayo. Ang daming magsusulisit yan. Maglalabasan na ang sulisit. Ngayong March, pagsapit ng Marso at Abril, yung sa Abril, bago may mayuhan na, ano ba yung may mayuhan? Table na. Pag kayo tumanggi, wag na kayong lumaban. Ganun talaga ang Pinoy.
Pag nagpahayag ka, ay pupuntahan ka ng mga tawag doon, nangihingi ba yun? Nagsusulisit, yun. Lalo pag ba April ay usong-uso ang mga sports fest, basketball, o meron mga baseball sa 2nd District, yan ang uso doon. Ay siyempre, kailangan yan ng uniform. Magkano ibibigay ng isang politiko? 1,000? Ay nako. Ay magkano ang uniform? Ilan yan? Sa ilang player yan? 12. Palagay natin na 10 na lang. O, 10 player yan, o. Magkano ang isang uniform yan? Isang set. O, palagay mo na 1,000. Sa 10, di 10,000 yan. Ay buti kung ilang team ang hihingi sa iyo. Ilan ang team ang hihingi sa kandidato. Buti sana kung isang team lang yan. O. So, kailangan ng isang kandidato ay maraming pera, mahabang hapin. O. Pagsapit nga ng Mayo, may mga table pa dyan. Magkano isang table? Ang alam natin ay 2.5. Kung di man nagtataas, ay di 2.5 pa rin. O. So, kailangan pondohan. Yung may mga tarpaulin dyan na from yung first district, yun, may mga nakalagay dyan eh. Hindi naman natin pwedeng sabihin yan dahil baka tayo mapahiya. Oo. So, hindi man tayo pinapatawag ng may mga tarpaulin dyan sa unang distrito. So, pag nagpatawag, ay di ating ia-anunsyo. Pero pag hindi sila nagpapatawag, ba't natin sila i-promote? Baka tayo magkamali pa. Sabi, pinangungunahan natin sila. O, di ba? Yung may mga tarpaulin dyan. Oo. Meron na dyan sa unang distrito. So, hindi natin kayo babanggitin, sir, ay total, meron naman yata kayong mga media na, di sila ng inyong utusan. O, utusan nyo. Kasi may bayad sila dyan. O, binabayaran nyo sila. O, time check. Meron na po tayo 55 minuto makalipas ang nagmamadaling ikasyam ng umaga. Kayo po'y patuloy na nanonood sa programang mga balita at impormasyon. Tuwing araw ng Miyerkules at Sabado, tayo po ay 10 to 11 na hiniram lang natin ng oras ni kasamang Omar. Omar, pasensya ka na, magpalakas ka. Ito po ay Mabuhay Mindoro dapat, 9 to 10 ni kasamang Omar Clergo. Ay sa kasalukuyan siya ay nagpapalakas. Parang may trangkaso. Ang hina ng katawan mo, sir. Kailangan mo mag-vitamins. O, mag-vitamins ka. Yung fish oil, yun ang ating iniinom eh. Talaga namang parang transparent na oblong. O, talaga namang energy. Energetic tayo doon. Siyempre, kumusta rin sa ating makisig na Vice Mayor ng Lungsod ng Calapan, Vice Mayor Bim Ignacio, sir, na in-announce sa ating kamakailan na unanimously approved na ang kanilang budget for 2024 in the amount of 1.237 billion pesos. Aba, laki ano? 1.237 billion pesos. Ito yung 2024 annual budget ng Calapan City. So yun, atin na lang susubaybayan sa ating executive kung saan niya ilalaan yung pondong inaprubahan ng Sangguniang Panglungsod. At siyempre, ang Sangguniang Panglungsod naman ay may mga proyekto rin na kakarampot. Kakarampot na kailangan ding ipahayag nila sa taong bayan kung ano yung mga proyektong kakarampotin. Siyempre, ang pinakamalaki dyan ang sa city, ang executive. So, Madam Mayor Malu Murillo, kung ano man ang inyong mga budget, edi go ahead na. Ipaalam nila sa taong bayan yung paglalaga ka ng pondo. Natural lang yun. Kasi kayo nakapesto, kayo maglalahad kung saan iyan gagawin. Oo, yan pa sa road concreting, sa mga piling barangay dito sa lungsod ng Calapan. Tayo po ay meron 62 barangay sa lungsod ng Calapan. Oo. So, saan ba ilalagay yan? Sa kabukiran ba? Sa kalunsuran ba? O lahat ba makikinabang? Kahit tigkakaunti? O lahat. 62 barangay. Lahat ba ng mga barangay captain? O yung kay, yung kay Docting, solve na ito. Kaya hindi na natin masyadong dinidiscuss kasi meron ng sumuko, meron ng pinasuko. So itong kay Docting, sabi nga tapos na ang kaso niyan. Bahala na yung mga taong managot sa mga kasalanang nilang ginawa.
Oy, may balitang national pa tayo. Isa ito, na ito'y napakalaga rin kasi ito'y napanood na natin sa mga national television. Pero ito, nice pa rin ibigay natin ang balitang national. Ito yung unang lung transplant sa Pinas inilunsad kahapon. Pinangunahan ito ni Pangulong Bongbong Marcos. At sa detalye ng ating mga balita, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang paglulunsad ng kauna-unahang lung transplant program ng Lung Center of the Philippines o LCP sa Quezon City. Sinabi ni Pangulong Marcos na isang malaking breakthrough ang lung transplant sa bansa. Kasabay nito, pinasalamatan din niya ang healthcare professional sa patuloy pagbibigay serbisyo sa taong bayan. Si Pangulong Marcos ang ikalawang Pangulo ng bansa na bumisita sa Lung Center kasunod ng kanyang amang si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. Talaga? Taong 1998 pa may nakapila na sana sa lung transplant, subalit nasunog ang Lung Center of the Philippines kaya't inuna muna ang pag-aayos ito bago ang lung transplant. Ayon sa Presidente, ang pneumonia at iba pang respiratory diseases ang nasa top 20 diseases na sanhi ng pagkamatay ng mga Pilipino. Totoo. Habang nasa 4.2 milyong piso ang inilaang pondo para sa renovation ng post-anesthesia care at 1.8 million peso ang inilaan para sa surgical intensive care unit o ICU. Ang nasabing pondo ay nakapaloob sa 2024 General Appropriations Act at private sector donation. Kasabi nito, nangako si Pangulong Marcos na magtatag ng 179 medical specialty centers bago matapos ang administrasyon sa 2028. 7 na sa naturang specialty centers ang laan para sa lung care center. So yun ang bagong lung transplant sa Pilipinas. So yun, nakakataba po ng puso para sa mga taong hindi makapag-provide ng mga ganong operasyon. Malaking tulong yan sa mga taong ganon. Dito sa Oriental Mindoro, hindi natin alam kung kompleto na ba. Sa government hospital. Pero ganun pa man, kung ang ating mga private hospital ay may mga complete na facility, walang problema. Pwede tayong humingi sa tanggapan ni Congressman Alan C. Panaligan at Congressman Alfonso Boy Umali Jr. Sa una at ikalawang distrito, pag na-confine kayo at may humingi kayo ng tulong pinansyal, magbibigay sila. Magbibigay. So muli po ating ipinapaalala sa ating mga yung nais magparehistro na. Magbubukas po ang kanilang malapit na February 12, ilang linggo na lang. February 12, second Monday sa buwan ng Pebrero. So yun lang. Yung mga nais maging tao. Maging tao ngayong kasi magiging tao ka na pag ikaw ay nakarehistro na. Pakikinabagan ka na ng mga kandidato. So, sumapit na po ang ating takdang oras ng ating programa. Ito po yung nakasama Lino Amarillas Studio sa programang Mga Balita at Impormasyon, 9 to 10 in the morning. Next Wednesday, babalik po tayo 10 to 11 in the morning. Kami po ay naglilingkod sa Diyos, sa bayan at sa tao. Maraming salamat at mabuhay tayong lahat. Naku, hindi na tayo nakapagbasa ng Bible verse. Nalimutan na. Next, Sabado na lang po. Magbibigay po ulit tayo ng Bible verse mula sa ating banal na kasulatan. Maraming salamat po at mabuhay tayong lahat. Bye-bye!